Good morning. Good morning. Are you excited? Yes. Amen. Dapat excited tayo kasi sabi nga, yung mga anak ng Diyos, we always look forward sa Sunday. No? Usually we call Sunday as SON. Sunday, ito ang araw ng ating Panginoong Yesus. Diba? Ang ating pagpupuri. So, excited tayo lagi na dumating yung Sunday. Amen? So, pwede bang makita yung mga ngiti na bawat isa? Yan. Dapat lagi natin i-exercise yung ating pag-ngiti na. Kasi masaya ba kaya? Ayan. So, good morning ulit. And tayo po lahat ay muli tumayo at basahin po natin yung ating declaration. No? Memorize niyo ba? Dapat pala memorize natin, no? By heart. So, sabay-sabay po tayo. Today, I will listen to God's word. It empowers me by His instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and leading me toward the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work, to serve and to glorify God. Glory to God. So, tayo pong lahat ay makakaupo na. At ang sa umagang ito, no, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang how to give according to Jesus. Now, si Jesus mismo yung nagsabi doon sa Gospel ng Matthew chapter 6 verses 1 to 4. So, last Sunday, sabi ko dun sa Daliao, magsasalita lang ako maximum of 30 minutes. Pag nag-exit ako, magpapakape ako, sabi ko. So, alam niyo yung ending? Alam niyo na yung ending? Buti na lang talaga, pakunti lang. Pakunti lang sila. So, ayan. So, ngayon, hindi ako makakaso. Kasi ang marami na yan. Pero piniliti ko talaga na record na. Ayan. So, bilang introduction, bilang panimula, ang pag-aaral natin is Matthew chapter 6, no? Itong Matthew chapter 6, actually Matthew chapter 5 and chapter 6, itong chapters na to are part of the Jesus Sermon on the Mount. Ito yung tanyag, no? Kumbaga sa lahat ng sermon na napakinggan natin, ito yung well-known and ito yung talagang hindi makakalimutan, no? Na sermon ni Jesus dun sa Mount. And yung chapter before, yung chapter 5, dun yung si Jesus, kumbaga nire-remind yung mga disciples, yung kanyang mga disciples na about dun sa mga yung mga maling katuruan ng mga mapagkunwari, yung mga Pharisees, no? Scribes and Pharisees, na kumbaga yung mga wrong thoughts, gano'n. And then this chapter 5, yung Beatitude. Yung Beatitude, kumbaga yung B-attitude. It should be the attitude of the Christians, of the believers in the kingdom of God. Dito naman sa chapter 6 is winawarning ni Jesus ang mga disciples about yung hypocrisy o pagiging mapagkunwari, mapagpaimbabaw, no? Na watch out dun sa hypocrisy, no? Makikita dito na merong sa chapter nito, merong tatlong area na kung saan ay kailangan na watch out yung hypocrisy, no? So, bro, nandun na sa ito guys. So, meron tatlong great Christian duties. And ito rin yung mga, kumbaga yung mga religious practitioners, no? Nung time ni Jesus, kumbaga maliit pa lang sila, talagang tinitrain na sila about dito sa mga religious practices na to. Yung like giving alms, yung paglilimos sa mga nangangailangan, or giving needy to the yung sa mga talagang nangangailangan. Pangalawa is
praying, and pangatlo is fasting. So, etong chapter 6, ito yung warning ni Jesus, yung pagiging hypocrite. Watch out yung pagiging hypocrite sa pagbibigay, sa pananalangin at sa pagpa-fast. But for this morning, titingnan natin yung isa sa tatlo, which is yung giving to the needy or giving alms. No? So, ano ba talaga yung tamang attitude ng pagbibigay when we give to God and sa ibang tao? No? So, next is, basahin po natin yung ating text. Medyo hindi ko na correct yung aking slides, kaya din yan. So, inaanyahan po yung bawat isa na muli ay tumayo at basahin po natin yung Matthew 6, 1-4. So, may lang to, 4 na verses lang yan. Para hindi kaya ito kayo. Tatayo tayo ulit. At sabay-sabay po natin basahin. Verse 1, Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. Verse 3, But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Pansamantala po tayong manalangin ulit. Panginoon Diyos, pinukulit po namin sa inyo ang sandaling oras na ito, Panginoon, ang aming pag-aaral, pagkinig ng inyong salita. Lord, medyo naniniwala kami sa inyong salita, Lord, ay talagang ito ay tumatagos sa kaibuturan ng aming mga puso, laman at kaluluwa, Panginoon, sa mga spirits, Lord, na ito po ay talagang titimo sa aming mga puso't isipan, Lord, at hindi po ito mawawala, Lord. Ayaw po namin hayaan ang away ay agawin sa amin, sa aming mga puso. Ito, Lord, open our spiritual ears and eyes, Lord, na makikinig sa inyo ngayong umaga, God. And hindi namin hayaan mga distraction na pumagkita sa amin in Jesus' name. Salamat, Lord, at kayo po na mag-glorify namin sa umaga ito. In Jesus' name, pray. Amen. So, tayo po natin makakaupo na. At meron pong dalawang bagay or dalawang uri ng pagbibigay, no? Na tayo tutungayan natin ngayong umaga. Una is yung tinatawag na sa next po, ostentatious giving. Yan. Bago ba sa akin ito? Bago din sa akin ito actually. Ostentatious giving. So, titignan natin yung dalawang verses, yung 1 and 2. Pag sinabi natin ostentatious, ang ibig sabihin nun is masyadong obvious, masyadong obviously na pinapakita mo yung pera, no? Yung mga, ano ba? Yung mga kapal-kapal, di ba? Gusto mong i-display, yung mga ari-arian mo, yung kapangyarihan mo, no? At yung purpose mo is para ma-notice at hangaan ka ng iba, di ba? Or ina-attract mo, or nagsisik ka, naghahanap ka ng attention or admiration mula sa iba. Yan yung ostentatious, di ba? Showy. Ayan. So, tingnan natin, no? Una is dito sa verses 1 and 2. Tingnan mo natin yung verse 1. At sa verse 1, tingnan natin paano ba magsanay ng katuwiran, no? So, sa verse 1a, sabi diyan, click na ng click ko. So, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So, yung first word is be careful or take heed, pay attention, beware, or to hold it to mind, or ilagay mo sa isipan mo. No? Focus ka lang dun sa sasabihin ko. Yan yung sinasabi ni Jesus. Na huwag niyong i-practice yung inyong righteousness, no? Or yung inyong paggawa ng mabuti sa harap ng tao para makita nila, no? So, tingnan mo na, ano ba yung righteousness ng
Tingnan natin yung righteousness na sinasabi ng mga scribes and Pharisees. Ano ba yung mga Pharisees? Sila yung mga, nung panahon ni Jesus, sila yung mga stricto sa pagsunod ng kautosan yung mga law, di ba? Bawa, mula dyan sa pinto hanggang dito, dapat 10 steps lang yan. Pag hindi, ano na yan, nagkasala ka na. So, yung mga scribes naman, sila yung mga sumusulat ng, sila yung mga nag-write, gano'n ng mga scripts, no? Kaya di ba pagka may mga meeting, sinong scribe? Sino yung taga-jot down ng notes ng ating minutes? Di ba? So, ano ba yung klase ng righteousness dito mga taong to na laging, kumbaga pumupuna kay Jesus, nag-uupo sa Kanya, no? Sabi sa Matthew 5:20, "For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Hindi daw tayo makapasok sa kalingitan kung hindi natin nahigitan yung righteousness ng mga Pharisees at yung mga teachers of the law. No? So, ano ba yun? Sa Matthew 16:6, sabi doon, "Be careful," sabi ulit ni Jesus, "be on your guard." No? Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. So, meron siya dito sinabi na mag-ingat tayo dun sa yeast ng mga Pharisees and Sadducees. Ano ba yung yeast? Hindi yun, no. Hindi yun. Ano yun, yung, di ba sa Tagalog, di ba yung hinahalo sa tinapay, yung papaalsa. So ano ba yung tinatawag na yeast ng mga Pharisees and Sadducees? Makikita na sa Luke chapter 12, verse 1. Sabi dyan, yung may crowd, no? Yung lagi may sumusunod kay Jesus na marami, yung crowd, no? And nagsimula magsasabi si Jesus sa kanila, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy." So yun yung sinasabing yeast ng mga Pharisees, yung kanilang papasa, which is yung hypocrisy. So mamaya tingnan natin, ano ba yung hypocrisy? No? Ano ba yung hypocrite? Tingnan mo natin yung Matthew 6, verse 1a ulit. Sabi doon, yung kasunod ng, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven." Now, hindi natin dapat ginagawa yung mga charitable works sa harapan ng tao para makita nila. No? So, paano yun? Halimbawa, sa Manila, no? Di ba maraming mga pulubi? Alam mo sabi mo sa pulubi, pwede ba doon tayo? Doon kita bibigyan. Minsan, di ba, nag-iingat ka tayo na baka mamaya hampasin tayo ng pulubi, di ba? So, may mga instance na gano'n na may mga bagay na mabubuting gawa na hindi mo maiwasan, no? Na magagawa mo siya na may nakatingin or sa harap ng tao. Pero ang ibig sabihin lang dito is, huwag mo daw gawin sa harap ng tao na ang purpose mo or yung motive mo ay para papurihan ka nila. Diba? Para ma-notice ka nila. No? Para maitaas ka nila. Kundi, gawin mo yon dahil ang motive mo is para mag-glorify mo si God. Alam niyo, hindi sasabihin ni Jesus to yung be careful, no? Kung walang ibig sabihin to, no? Na pinag-iingat niya ang kanyang mga disciples and even tayo. Kasi tayo, we are, hindi natin napapansin, susceptible tayo sa gano'n, yung pride. Na gusto natin is yung angkinin yung self-glory. No? Gusto natin ma-feel good. Diba? Pag umaga tayo ng kabutihan. So kung ang pagbibigay daw is parang pakita lang or show lang, yung pagbibigay natin is vain. No? Kaya sabi niya, if you do, you will have no reward from your
Father in heaven. So, gusto ba natin ma-forfeit yung reward na nanggagaling sa kay God? No? So, reminder, sa next page, bro. When we give, pag tayo nagbibigay, hindi yun para sa sarili nating glory. It's about giving glory to God. Lagi natin tatandaan. Giving is an act of worship. And hindi natin worship yung sarili natin. No? Pero may, parang may contradiction sa sunod, no? Na sinasabi sa verse 1, sinasabi niya na mag-ingat ka na hindi makita yung paggawa mo ng mabuti sa harap ng tao. Kasi pag ginawa mo yun ay wala ka ng reward sa kay God. Pero sabi sa Matthew 5:16 naman, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, paano yun? Para magka-iba yung instruction, di ba? So, parang nagko-contradict. Pero, yung sa una, ang sinasabi diyan, huwag kang gumawa ng kabutihan dahil gusto mo lang na makita ito ng mga tao. No? Dahil pag ito yung ginawa mo, wala ka ng reward sa heaven. Natanggap mo na yung reward mo dito sa lupa. Pero dun sa 5:16, ang sinasabi yan is, let your light shine. Huwag mong, di ba sabi nga, be salt and light. Huwag mong takpan yung ilaw mo. No? Magliwanag ka para for the purpose, bakit mo yung gagawin? For the purpose na para makita yung mabuti mong gawa at purihin nila ang Father in heaven. Takuha niyo yung difference. Amen ba? Gising pa ba kayo? So, dito sa verse 1, yung reward na sinasabi dyan is nanggagaling kay God. No? Na pwedeng ma-forfeit kapag hypocrite yung pagbibigay. Magbibigay ka kasi gusto mo mag-glorify yung sarili mo. So, beware. No? Sa verse 2, this is verse 2, sige pa. Isa pa. Next. Para sabay tayo. Yan. So sa verse 2, Matthew 6 verse 2, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. So ang practice nila noon, yung trumpet gamit nila para mag-draw ng attention ng mga tao. And halimbawa, before sila mag-fast, nagsasound din sila ng trumpet. Kasi gusto nila na magpakita ang tao. No? Sa parang yun, pakita mo kung sino ka. Ayan, pinakita na. Ayan. So, yung unang words yan, when you give, hindi sinabi na if you give. Ibig sabihin, talaga yung pagbibigay ay yung paggawa ng kabutihan ng good deeds ay expected ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga anak. No? And pag ginawa daw ito ay huwag tayong mag-sound ng trumpet. Katulad ng ginagawa ng mga hypocrites. No? Next page. Are you a hypocrite? No? Ang hypocrite is an actor or stage player for a show. Diba? Usually may nakita tayong naglalagay ng mask, diba? Pag may mga play. No? Halimbawa, sa mga drama, diba? Yung naalala ko lang yung luma, yung Mara Clara. Hindi kasi ito yung narinig ko dati. Sabi nila, sa totoong buhay,
Si Gladys Lewis, mabait yan. No? Kasi Judy yan, may pagkasaglado yan. Kaya hindi ko naman na-verify. Ibig sabihin, very effective sila dun sa role nila, di ba? Kasi makapaniwala mo na yung isa aping-api, yung isa naman sobrang mapang-api, di ba? So, very effective sila dun sa pagpo-portray. They can, kaya nila magkunwari, di ba? Minsan ang hirap malaman kung yung tao is totoo or nagkukunwari. Only God knows. Dahil si God lang nakakita ng puso. No? God search our hearts. No? And etong mga hypocrites, they do good deeds not for the purpose na gusto nilang mag-glorify si God or dahil mahal nila ang kapwa nila. Kundi, ginagawa nila yun para sa sarili nila. Para mapapurihan yung sarili nila. No? So, Matthew 23:25. Matthew 23:25. Sabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence." So parang sa sabi niya, nililinis niyo yung labas ng baso at pinggan, parang gano'n. Pero yung loob, hindi niyo nililinis. Paano ba tayo magligpit? Paano ba tayo maghugas ng baso at plato? Yung nililinisan lang ba natin yung puwet ng baso or yung puwet ng plato? Ganun ba? Di ba, siyempre, hugasan mo rin yung ibabaw, di ba? Yung inner niya. So parang sa yung picture dyan, parang yung sa tomb, yung sa previous, yung parang libingan. Usually pag undas, di ba? Pumunta tayo, tapos nililinis natin yung labas. Pinipinturahan natin, pinapaganda natin, di ba? Para maging kaaya-aya sa paningin ng tao. Pero actually, ang loob nun ay kalansay. So, mas mahalaga na linisin natin yung ating panloob. No? Hindi ka tulad ng mga hypocrites. Gusto nila yung show. No? Gusto nila yung magpakita na panlabas lang. Pero hindi sila, they were not much concerned on the inside, yung kanilang puso. So God looks at our heart. Kaya mahalaga na tingnan natin ayusin natin yung mga puso natin. Sabi nga, a pure heart, that's what I long for. Diba? Amen? Yung next page, picture yun ng sa panahon ngayon, diba? Yung marami tayong nakapanood na yung tinatawag na charity YouTubers, diba? Na, kumbaga, nagagamit talaga yung mga mahihirap para kumita. I don't judge them kasi may mga sinusundan nila si Tekram. Kilala niyo? So, yun, genuine naman yung or genuine naman yung nakikita ko sa kanya na pagtulong. But, mostly, itong kinuha kong picture is international pa nga yan na yung mahirap na yan, sabi niya, can you give me $5? Mga ganyan yung strategy, di ba? Tapos pag binigay nung mahirap yung $5 niya, bibigyan siya ng, let's say, $500 or $1,000 para, kasi naging mabuti ka sa akin, may reward ka parang. But, parang, kailangan bang gawin yun na kung yung purpose mo is para lang talagang genuinely na tumulong. Yung sa picture to the right naman is, actually maraming camera yan. Camera 1, camera 2, camera 3, camera 4, camera 5, camera 6, ganyan. So talagang hindi siya makakatulong kung walang camera. Yan. Diba? Matthew chapter 6 verse 2, B.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. So paano ba sila, yung mga hypocrites, saan nila ginagawa yung kanilang mga good deeds? So, ginagawa nila yun sa synagogues or sa mga streets. Yung synagogues, yun yung place of assembly nila for worship. So nagulat ako kasi nung nag-search ako ng synagogue, ng picture ng synagogue, meron palang synagogue Taipei, no? Synagogue Taiwan. So may mga Jewish na meron silang mga ano din doon, yung assembly dito sa Taiwan. And yung pangalawa is sa streets kasi doon yung mga place na kung saan maraming makakapag-observe sa kanila. Maraming makakakita. Kaya beware, di ba? Beware. Kasi ako, nagagawa ko rin yan na yung pag nagbibigay, kailangan may picture. Kasi naman, kailangan mag-picture dahil isisend ko dun sa mga sponsors. No? Once a year, parang ayaw mong sabihin tuloy kasi yung sa birthday, wag mo daw sabihin yung good deeds mo. Anyway, just for sharing. Once a year po, since I was in the Philippines, ay talagang inanda ko na yung mga ita sa kabundukan sa amin na. Talagang nagpapamahagi. Kahit hanggang nandito na ako sa Taiwan. No? Ayan. So, Matthew 6:2 letter E, sabi niya, truly, I tell you, they have received their reward in full. Natanggap na nila yung kanilang gantimpala at yun ay natanggap na nila. Kumbaga, paid in full na sila. No? Dahil sa pagiging hypocrite nila. No? Dito sa una, verse 1, yung reward na yun is from God. Kaya lang, napo-forfeit kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, ang purpose mo is para magpakita lang ng kabutihan sa tao, no, for a show. Ito sa verse 2, ang reward na to is from people, not from God. No? Yung reward na ginagawa ng tao para sa sarili niya at na-receive na niya. No? At ang reward na to ay temporary lang, hindi ito pang walang hanggan. Ano ba gusto niyo reward? Temporary or eternal? Siyempre eternal, di ba? Kaya lang minsan ang hirap din, no? Kasi mas ano tayo sa tangible things. Yung gusto natin, yung natanggap mo na agad, nauna, mga ganun, di ba? Kaya mapaghintay, no? So, something they can enjoy now and not in future life to come. Pero may nilagay ako pa rin kumakalimutan. May testimony lang ako. Kasi nung nitong mga last month, siguro mga last month yun, or 2 months ago, nagkaroon kami ng parang dito yung town meeting. Kasama yung host is USA, gano'n, tapos iba-ibang party ng mundo. Tapos, sa group namin, no? Tapos, sa huli, nagbigay ng parang award. Tapos, ako na po ba? Sobrang sama ng loob ko. Parang, ba't yung kasama ko mayroon? Kasi nga, yung mga projects na ginagawa nila is tapos na. Ako naman, may panibago na. May natapos na, tapos may panibago na. Tapos, sobrang sama ng loob ko. Tapos, parang inaliw ko na lang yung sarili ko na, okay lang yun. Parang tinapik ko yung sarili ko, okay lang yun. Tapos, pero biglang sumakot sa isip ko na, nung nakaraan pala may na-receive ako na monetary ba, yung pera ba na, tapos ang nag-recognize is yung parang general manager sa NXP Korea. So, parang ang bilis ko na makalimut sa biyaya ng Panginoon. So, ang tanong niya is, ako lang yung na-reward, tapos ngayon is by group effort naman yung sa kanila. So,
Ayan, di ba? Parang tayo kasi, may ka tayo sa reward, di ba? Mga gusto natin yung lagi tayong na-award. Kaya minsan sa ministry, pagka yung napapagod ka na, ano ba yun? Wala mo lang nakaka-appreciate sa akin. Wala mo lang thank you. So, isipin natin na mas matindi yung reward na ma-receive natin kay God. Hindi ba tayo ma-recognize dito? Sabi nga, do not lose your heart. Do not give up. Do not give up in doing what is good. For in due time, ma-receive natin yung gantimpala. Kasi nakikita ng Diyos yung ating pagpapagod. Hindi man ito makita ng mga kasama natin. No? Kulang pa yan yung ginagawa mo. Wala pa yan. Ganun. So, summary nung unang klase ng pagbibigay yung ostentatious giving is yung action doon is yung pagbibigay public display of giving. Dahil ang motibo niya is para mapapurihan siya ng tao. Ang result nga is paid in full na dito sa lupa. No? So pangalawang pagbibigay is yung secret giving. May natin sa verses 3 to 4. Yan. And 3 to 4. Sabi dyan, but when you give to the needy. So notice no, yung ginamit ko rin dyan is when you give. Diba? Hindi if you give. So talagang expect na ginagawa talaga natin yung pagtulong sa ating mga kapatiran, sa mga nangangailangan. No? Do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Huwag mo daw hayaan na yung kaliwang kamay mo is malaman niya kung ano yung ginagawa. Kung ano yung good work na ginagawa ng kanang kamay mo. Pwede ba yun? Sinasabi, parang medyo may problema tayo sa utak pagka ganun, no? Kasi parang hindi nag-function well yung brain natin pagka yung hindi na alam nung left hand natin kung ano ginagawa ng right hand natin. That is, kumbaga that is idiomatic expression, no? Na ang ibig sabihin lang yan is, as much as possible, conceal it, itago mo o isikreto mo hanggang maaari, huwag mong hayaan na malaman ng sarili mo yung mabuting gawa na ginagawa mo. Parang gano'n, di ba? Na pag gumawa ka na mabuti, parang, ay, nakalimutan. Hindi mo na tinaling sa ano na, ay, ako yan. Ako lang yan. Di ba? Na gusto mo yung ma-feel good, di ba? Sabi niya, so that your giving may be in secret. Be diligent about keeping it private. Kaya mag-effort ka. No? Huwag mong itanim sa isip mo. No? Sa Matthew 25, 35 to 40, hindi ko na babasahin yan. Yung sinabi ni Jesus dyan na ako, nagutom ako, binigyan mo ako pagkain, nauwa ako, binigyan mo ng inumin. Tapos, stranger ako, i-invite mo ako sa bahay mo, kailangan mo na may susuot, no? Dinamitan mo ako, nagkasakit ako, na bilanggo ako, binisita mo ako. Diba? So, ang ibig sabihin ni Lord dyan, kapag ginawa natin yung mga bagay na to, no? Na pagka pinakain natin yung gutom, pinainom natin, no? Na tumulong tayo sa stranger, and dinamitan natin yung mga nangangailangan ng damit. Tapos binisita natin yung mga nasa prison, di ba? Or even, yung mga may sakit sa hospital, binisita natin. Sinasabi ni Jesus, no? And we genuinely did this, no? Na talagang out of yung gusto natin share natin na tumulong talaga. Sinasabi ni Jesus na ginawa mo na rin ito para sa akin. No? Ginawa mo na rin ito para sa akin. Matthew chapter 6 verse 4b. Sabi niya, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Si God mismo yung magre-reward. Yung ginawa mo in secret, God will reward openly.
No? Hindi galing sa tao, kundi God Himself. And itong recognition na to is yung mga tipong hindi nasisira, hindi nabubulok, dahil ito ay pang walang hanggan. No? Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. So sinasabi na kung tayo ay naging mabuti sa mahirap, sa nangangailangan, no? Sa ating mga kapatiran na nangangailangan, o kung sino man nangangailangan, i-reward tayo ni God. 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. No? James 2:15-16, sabi niya, kung ang brother or sister mo raw, or kapatiran mo ay walang maisuot at walang makain, at sinabi mo lang sa kanya na, go in peace, keep warm, and well fed. Sa atin yung version natin na, God bless kapatid, pag-pray kita. May mga times na talagang wala tayong, siguro, that time wala tayong maibigay. Pero, maraming times pagkataon na meron naman tayo, no, na may kakayahan tayo para tumulong, di ba? Sabi nga din sa Good Samaritan parable, sino daw yung neighbor mo? Ang neighbor natin is defined as whoever is in need at meron kang kakayahan na tumulong, yun ay neighbor mo, di ba? So, na wala ka namang ginawa, ano yung what good is it? No? Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Diba? Minsan, tayo nangangailangan, tapos biglang naging channel of blessing doon sa mas nangangailangan sa'yo. Parang nakalimutan mo na yung na ikaw pala yung mas nangangailangan. Diba? Parang mas na-bless ka, na-refresh ka pa doon sa iyong paggawa ng mabuti. Proverbs 22:9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Namapansin nyo, may mga tao na ganun talaga, di ba? Ayaw mag-share. No? Tapos makikita mo na sila pa yung the more na sinasabi niya wala siya pera, wala siya. Siya pa yung talagang nawawala. Subalit ikaw na palabigay, palatulong, ikaw pa yung nagkakameron. So in summary, secret giving is private giving, and yung motive mo is to honor God, and the result is you will receive reward from God. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, at malapit na tayong mahulog sa upuan. Hebrews chapter 6 verse 10, sabi doon, He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Hindi makakalimutan ng Diyos yung ginawa mo, yung pagmamahal na pinakita mo sa Diyos dahil tumulong ka sa tao and tumutulong ka pa rin patuloy sa nangangailangan. So hindi nakakalimutan ng ating Diyos. When you give, paano ba tayo magbigay? Tayo ba are you a hypocrite? No? Sabi nga, what you give only matters if your why is right. No? Nagmamatter lang yung pagbibigay natin kung tama yung way ng ating pagbibigay. So in conclusion, mayroong tatlong bagay. No? Una, commit yourself to do good in secret. May kasamang word yan na commit. Kasi madali lang na gumawa ng mabuti ng palihim. Pero yung pag-commit, yun yung mahirap. So kaya mo ba na mag-commit? And then, if
your action serves as light unto others, do it for the glory of God. Kung yung gagawin mo naman ay, at ang purpose mo is para mag-glorify si God at makikita ito ng iba at gagayahin nila, just do it. No? Let your light shine upon men. And pangatlo, do not lose God's reward by glorifying yourself. No, ginagawa mo kasi gusto mo na maitaas yung sarili mo or mag-glorify yung sarili mo. Gusto mo na palakpakan ka ng tao. No? And additional application na para masigurado natin na yung ating mga motibo ay hindi makasarili, we should do our good deeds quietly in secret. At sa susunod na paggawa natin ng kabutihan, gagawin ba natin ito nang walang nakakaalam o nakakakita? Tayo po lahat ay tama ba? 9:30 ba tayo nag-start? Wow! Tapos na tayo. 40 minutes lang. Ha? 40 minutes. 40 minutes. Buti na lang, hindi ako na So, pagpalain ng Diyos yung pinansin tayo. Tayo lang ay manalangin. Dami ng Diyos na banal, dakila, at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga namin yung salita ay makapangyarihan ng Diyos. Lord, etong sinabi ninyo, Panginoon, meron kayong mensahe na nais iparating sa bawat isa. Kaya nilagyan nyo ng diin, Panginoon. Be on your guard, take heed, no? Mag-ingat at watch out na hindi kami matulad o hindi kami maging hypocrite o pagpakunwari. Dahil pag ginawa namin ito, natanggap na namin ang aming reward. Lord, gusto namin yung reward na magagaling sa iyo. Gusto namin, Panginoon, na hanapin pa, Panginoon, yung glory ninyo, Panginoon. Gusto namin na kayo yung maitaas sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat higit pa, Panginoon, yung inyong ginawa para sa amin, Lord, we cannot repay you, God. And kayo, Panginoon, aming Diyos na mabuti sa lahat, Lord, we hold on to your promises, Lord, na kaya inyong pagpapalaan ng Diyos. Kayo ay tapat, Panginoon. Someday, O Lord, maririnig namin at tatawagin niyo ang pangalan ng Diyos. At kami ay inyong i-reward, Panginoon. We long for that day, O God. Lord, huwag niyong hayaan ang aming mga puso, Panginoon, ay tumanggap ng papuri dito sa lupa, Panginoon, sapagkat masigit pa ang papuri, ang reward na matatanggap namin ng God sa Lord. Dahil ito ay pangwalang hanggan, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Pagpalayan ko kayo, Panginoon. Kailangan namin tinataas sa aming kalagitnaan. Lord, bless each and everyone na nandito, Panginoon, yung buhay na bawat isa, Panginoon. Sa araw na ito at sa mga panahon pang darating, Panginoon. Kayo po yung may taas sa aming mga buhay. Ilayin niyo po kami, Panginoon, sa aming kapahamakan ng Diyos. And we will worship you for the rest of our days, for the rest of our life. We honor you, we give you glory. In Jesus' name pray. Amen and amen. Hallelujah. Kaya, so tayo po lahat ay makakaupo na at darako na po tayo. Nagkatanong po talaga na ako rin yung sakay sa inyo. Sabi ko nga, after nito pala may special number para nila. Sabi ko nga, buti na lang di back up. No? Ayan. So, sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7, remember this. No? I-memorize niyo to or alalahanin niyo to. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. No? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion,
for God loves a cheerful giver. Yan. So, ayan o, yun yung formula na directly proportional. Kapag nagtanim ka ng masagana, aani ka rin ng masagana. At kapag generous ka, ay ikaw rin ay aani generously. No? Ito ay formula at ito po ay tunay nga na totoo, no? na ma-experience natin sa buhay na ito, no? Kapag pinapractice natin yung pagiging generous. At ang pagbibigay po ay pinasyahan na ng ating mga puso, no? Kaya nga, sabi nga, it is a decision na minsan hindi pa Sunday, pinre-prepare mo na yung yung tithes and offering mo, no? Excited ka na ibigay kay Lord, ayaw mong patabilin sa aparador mo, sana Sunday na para maibigay ko na kay Lord, no? And ang pagbibigay ay hindi sa pilitan. Hindi ka napipilitan, kundi ikaw ay masayang nagbibigay, no? Paano ka magbigay ng masaya? Lateral, sampo. Nakita ko yung bata sa church, no? Nagbigay talaga siya, tapos parang gumagano pa siya. So, parang gano'n, papunta dito sa So, dapat gano'n tayo kasaya, parang cheerful tayo, no? Hindi yung pupunta ka, nakasimangot ka, no? Hindi matutuwa si God. Amen? So tayo po lahat ay tumayo at panalangin natin yung ating tithes and offering. Hallelujah, Lord. Unang-unang Panginoon ay nagpapasalamat po kami ng lubos-lubusan, Lord. Dahil kayo po yung source ng blessings. Kayo po yung nagbibigay, Panginoon. Kayo yung unang nagbigay, Panginoon. And you're a generous giver, Lord, na hindi po namin kayang pantayan yung, we cannot outdo you, O God, sa pagbibigay. No? Unang-una ay binigay mo sa amin ang yung itong na anak na si Jesus na nagsakripisyo, nabayubay, namatay sa krus para sa amin, para sa aming mga kasalanan, para kami ay maligtas. Yung palang, Lord, hindi namin talaga kayang suplihan. No? We are forever grateful, Lord, sa inyong ginawa sa aming buhay. And ang kaya na namin gawin, Lord, ay maging faithful sa inyo. Sa maliit na bagay na kaya namin gawin, Lord, ay magpapaka-faithful po kami sa inyo, Panginoon. And hindi po namin ito gagawin para mag-glorify yung aming sarili or para palakpakan kami ng tao, para magpakitang gila sa aming mga kapwa, Lord. But we will do this for your glory, O God. Kaya, Lord, sa aming pagbibigay ngayong umaga, ay we worship you, Panginoon, in this aspect of giving, Lord. And may this money, may this financial, Lord, thing, Lord, na ma-share namin, Lord, ay talagang magamit carefully, Lord, sa inyong gawain, God. Na marami pa ang makakilala sa inyong God. And lumago pa ang inyong iglesia, Lord, habang parating na, palapit ang araw na kayo ay darating, Panginoon. Salamat, Lord. We give you glory sa aming mga bulsa, sa aming mga financial, sa aming economy, Panginoon. We also pray, Lord, na hindi kami bibigay kasi we expect, but we know, Lord, that you are faithful, who will provide all our needs, Panginoon, at hindi po kami magkukulang. Kaya we give you our faith, Panginoon, na nagtitiwala po kami ng lubusan sa inyo, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.